Tayo po ay humingi muna ng paggabay mga kapatid. Praise God, hallelujah. Father God, muli salamat sa oras na ito na ang iyong mga pinili sa dakong Qatar ay nagkatipong muli upang patuloy na mag-aralan at mag-aralan sa iyong mga banal na salita, Lord God. Nawa pumarong ka pa sa aming kalagitnaan. Hindi lamang sa aming kalagitnaan, kundi sa aming mga puso, Lord God, upang kami po ay iyong turuan kung paano ang paglakad sa sanlibutan ito sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita, Lord God. Hallelujah, salamat sa mga kapatid namin ng iyong mga nakahook up sa internet. Nawa kayo rin po ang siyang patuloy na magbukas, magbigay unawa sa iyong mga banal na salita, sapagkat kayo po ang may akda nito. Sino pang makakaunawa liban na iyong pagbuksan ay wala pong makakatanggap nito. Thank you, Lord God. Hallelujah. Maraming pong salamat sa oras na ito. Bagamat ang katawan ay pata, subalit ang Espiritu ang siyang bibigay sa amin ng kalakasan, Lord God. Hallelujah. Maraming pong salamat, Lord God. Gabayan mo po ako sa pagsasalita sa likod ng pulpito ito, Lord God. Nawa kayo po ang makita ang salita mo at hindi ang taong nakatayo. Kayo po ang mangusap, Lord God. Gawin niyo lamang po akong daluyan ng iyong mga pagpapala. Thank you, Lord God. Hallelujah. Ito pong aming samot dalangin. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Ating pong buksan ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa Book of Psalms. Nag-share kanina si Pastor, sabi ko parang yung aking exhortation na sinishare niya sa Psalm 65. Actually maraming beses na ito na mensahe. Pinahagi na rin ng ating kapatid ito sa Psalm 65:4. Sabi niya, blessed is the man, kita nyo na, blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even to thy holy temple. Sa Tagalog, mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mga sisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga banal na salita at siya ang magdadagdag nito. Praise the Lord. Mapala daw ang tao na pinili na makalapit sa kanya. Hindi ba kayo mapalad, mga kapatid? Ngayon, ito ay sa mga nakarinig na, siguro taalala na lang, at doon sa mga hindi pa, nawa matanggap ninyo itong salitang ito na nais iparating sa inyo ng Diyos. Praise God. Sabi na ating kapatid, now notice the approach to God. God has a way of approach. You know, if you are going to visit a king, there's a way you approach a king. Sa aking naging karanasan dito sa Doha, mga kapatid, nung bago-bago lang ako dito, nagkaroon ako ng pagkakataon na makarating sa Al-Wajba Palace. Noong mga time na yon, bago lang ako dito sa Qatar, tinawagan ako ng amo ko. Sabi niya, oh, may pupunta dyan. Sabi niya, susunduin ka yung sheikh, sabi niya.
yung tatay ng Sheikh ngayon dito, ay magpapapedicure sa'yo. Aba, excited ako, syempre. Makapunta ka sa palasyo, marinig mo lang, di ba? Masaya ka. Sabi ko kaagad sa amo ko, sino ang susundo? Sabi niya, meron darating dyan. Tapos sabi ko, Moder, pagka sinabi ni Sheikh na sa kanya ko, na kukunin niya ako magtrabaho sa kanya, sabi ko, lilipat na ako ha. Sabi ko sa kanya, lilipat na ako, sabi ko, iiwanan na kita. Sabi niya, ito talaga, sabi niya, ikaw, ang iniisip mo lang yung sarili mo. Sabi niya gano'n. Wala pang, hindi pa magandang kita ng salon niya noon. Sabi niya, bakit? Hindi naman araw-araw ang si Sheikh magpapatanggal sa iyo ng papakuko. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, bakit? Yan lang ba ang trabaho ang alam ko? Pwede naman ako maging houseboy doon sa bahay niya. Sabi ko, marami akong magagawa doon. Hindi lang yan. Tapos, alam mo mga kapatid, pag pumunta ka sa bahay ng palasyo, mahigpit dyan. Hindi ganun kadali. Ang Wats Ba Palace, doon sa may Garapa, bago ka pumunta doon, mayroon kang dadaanan ng runabout. Doon pa lang, mayroon ng checkpoint. Pinara na agad kami. Pataka, sabi nga nun. Sabi sa akin nung Sudanese na sumundo sa akin, pataka mo daw, ipakita mo sa pulis. So, binigay ko, tiningnan, tapos maya-maya, tuloy na naman kami. Malayo pa pala ang palasyo. Nung malapit na kami, nakita ko, sabi ko, bakit wala akong makita ang palasyo? Pala kasi malawak eh. Mataas pala yung bakod. Pagdating doon, sa gate, check na naman yung pataka. Tapos, saka kami tumuloy sa loob. Malayo pa pala magmula sa gate yung kanyang yung pinagdalan sa akin doon. Pagdating doon, yung aking mga gamit, sabi sa akin nung mga dinatnan ko doon, akala ko ang dadatnan ko doon, mga katari, hindi pala. Wala pala siya mga tauhan na katari doon sa loob. Mga Indiano, mga itim. Tapos, hiningi na yung mga gamit ko para i-sterilize. Sabi niya, busy pa si Sheikh, naglalaro daw ng football. So, naghintay ako. Alam mo mga kapatid, ang hinintay ko, kalahating oras. Tapos maya-maya, pinuntahan ako ng Sudan, sabi sa akin, ay na-postpone, sabi niya. Hindi kayo ngayon magkukuko, sabi niya sa akin. May guest si Sheikh, sabi niya, may dinner daw sila, kaya sabi ko, naku, napurnada, makakausap ko pa naman na sana. Alam niyo, parang naiisip ko, itong sinabi dito ni Haring David, yung dito lang yung sa lupa, mga kapatid, paano kung sa langit? Di ba? Hindi ka pupunta doon na walang magdadala sa iyo na hindi ka kakilala. Di ba? Ang sumunod sa akin galing sa loob. Kayo pupunta ba tayo sa langit na ang sumunod sa iyo hindi galing doon? O paano ngayon 'yan? Kaya sabi niya, mapalad, blessed is the man whom the Lord chose it and caused it to approach unto thee. Mapalad yung taong, sabi niya, na pinili at pinalalapit sa kanya. So, ganun din tayo. Ang Panginoong Hesus, susunduin tayo para makarating doon sa kanyang Ama. O, di ba ganun din? Dito sa lupa, ganun din. Hindi makakapasok ako doon kung hindi nanggaling sa loob yung sumundo sa akin. Kahit na ganun lang, hindi naman kami nakita ni Sheikh. Tapos nung bandang huli, sabi ko, bakit hindi na ako sinundo? Yung pala, pinaopera na yung kanyang ingrown. Sabi ko, ay wala na, hindi ko na siya mapupuntahan. Kasi nung sabi sa akin nung Sudan na sumunod sa akin, sabi niya, ingatan mo na huwag masusugat si Sheikh kasi may siya, sabi niya may sugar, mataas ang sugar. Ay naku, sabi ko, kinabahan din ako doon eh. Sabi ko, ingatan ko na lang.
Pero nung bandang huli, pina-opera yata. Kasi talaga yung ingrown, problema yan dahil pagka humaba, masakit. So, yun ang mga naging experience ko na sabi ko ganun pala yun. Ngayon, praise God. Kung ating babalikan sa Old Testament, paano ba ang mga ginamit ng Diyos makikipag-usap sa Kanya? Di ba may ano to sila, may offering na dala-dala. Katulad kay Moses, kay Abraham. Nung pinangakuan si Abraham ng kanyang promised son, ba hindi ganun kadali yun? Siya ay inutusan ng Diyos na maghandog. Saka lang nangungusap. Kahit kay Moses, ganun din. At kahit kay Balaam. Si Balaam, ano na yan siya, bagamat propeta din, kaya lang propeta na nakikipag-compromise. Pero nakikipag-usap sa kanya ang Diyos. Nung binasa ko nga, sabi ko 3 beses si Balaam naghandog. Kasi ang utos sa kanya ni Balak na sumpain ang Israel. Sabi niya, inutusan niya si Balak, dalhan mo ako dito ng mga handog. 7 handog yun. Tapos i-offer niya sa Diyos. Nung in-offer niya, nang usap sa kanya ang Diyos, sabi niya, yung daw kanyang blines ay hindi pwedeng sumpain. Oo. So, ganun pa man, masyadong persistent si Balaam. Kaya lang, noong inoferan siya ni Balak ng mas malaki, nasilaw. Ang ginawa niya, hindi nga niya sinumpa, nagkaroon ng nakipagparty ang Israel doon sa mga sino nga yun? Nagkaroon sila ng party, kaya kumbaga nahikayat sila. Dahil sa yung Moabites, nakipagpartihan sila doon. Kaya nangyari ayun nasilo sila sa pagsamba uli sa mga Diyos-Diyusan, mga Moabites. Nakipagparty. Kaya makikita natin kung paano ang Diyos mangusap sa tao. Meron siyang pamamaraan, hindi yung ating pamamaraan. Tingnan mo, ang mga churches ngayon, sarili lang nila ang ginagawang pamamaraan, pero hindi, may standard ang Diyos eh. Kaya nga sabi ko nga lagi, kung sa tao may standard, paano pa kaya ang sa Diyos? Sa tao, kung maghahanap tayo ng trabaho, may requirements. Lagi ko nga nasasabi nung diyan ako sa Pasay nakatira, sa pabrika, magugupit ka lang ng plastic, yung mga cover, di ba, yung mga packaging, ba college level, hindi na po pwede ang high school graduate. Oo, kailangan second year college, first year college. Pag high school graduate, bagsak ka na. Sabi ko, ano ang gagawin dyan? Nagugupit ka lang ng plastic. Grabe naman sila. Napaka taas naman ang standard ng kanilang qualification sa trabaho. Kasi kaya ko alam, tinatanong ko yung mga nag-a-apply. Ay, paano pa kaya sa Diyos? Ang Diyos may standard kung paano makalapit sa Kanya o paano tayo lalapit sa Kanya. Praise God. Sabi nga niya dito, when God come down hunting for the man, I want you to notice this. It's always God hunting the man, not man hunting for God. Did you ever think of that? That no man at any time or any age ever did within himself desire to serve God.
Ang nangyayari kasi, ang tao lang ang nagdi-desire, pero dapat ang Diyos ang naghahanap. Tingnan mo yung sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Hinahanap sila ng Diyos. Where art thou? Sabi niya, if the man if the man fall, sabi niya, but man never seek God, but God seeks man. God, his nature is holy and high. The man in the fall is low and degraded, and a man without God is never, I guess, might as well say it isn't it. He's not mentally right. That's exactly right. I can prove it that a man without God is no more than a brute. Sabi niya. Ito yung naalala ko nung panahon ng 70s. Meron doon sa amin nag-iikot-ikot, nagsasalita siya ng mga salita ng Diyos. Yung mga tao, ang sabi, nasisiraan daw ng ulo. Dalawa yung magkapatid. Ay, andito na si Palab. At saka Palab at saka Pablo yung pangalan. Mga ano daw, mga born again na nasiraan daw ng ulo. Pero ang sabi dito ng Diyos, yun daw tao na hindi nakakakilala sa salita ng Diyos, mas masahol pa sa hayop. Bakit gano'n bakit nasabi ng Diyos yun? Kasi sabi niya, sabi nga ng ating kapatid na propeta, yung palang yung pag-iinom daw, yung mga pagmumura, yung mga adultery, sabi niya, hindi ito gagawin ng taong may matinong pag-iisip. Hindi yan magagawa ng taong may matinong pag-iisip. Yun daw ay mga mentally deranged na mga tao. Sabi niya, dapat nga nasa mental sila kasi hindi daw yun ganun. Sabi niya, pinupuison daw, sabi ng ating kapatid, pinupuison daw ng tao yung kanyang sarili. O nga naman, di ba pagka uminom ka ng alak, ano bang dinudulot sa katawan natin yan? Sakit. Naalala ko nga yung kamag-anak namin, yung asawa niya laging naglalasing. Ang sabi niya, pagka nagkakasakit na, ang sabi niya doon sa asawa niya, ayan, buti nga sa'yo. Wala kang sakit, bumili ka ng sakit. Oh. Pinapatay niya sarili niya. Pero si Kristo, sabi nga ng ating kapatid, sabi niya, Christ never makes you lose your mind. He gives you your mind after you have lost it. Oh, pagkatapos mong nawala yung isip mo, sabi niya, bibigyan ka ng tamang kaisipan ni Kristo. Pero ang tao, baliktad kasi ang sabi nga ng salita ng Diyos, the wisdom of this world is foolishness unto God. 'Di ba? Yung karunungan daw ng sanlibutan ito ay kamangmangan lang sa Diyos. Ang tao, ang baliktad naman sa tao, yung karunungan naman ng Diyos, kamangmangan naman sa tao. O di ba yung dalawang nangangaral sa amin nung pinagbintangan nila, nasiraan daw ng ulo. Sabi nga ng ating kapatid, mas mabuti na akong masiraan ng ulo na nasa kay Kristo. Alam niyo, ang binigay niya na example, sabi niya, look at the maniac of Gadara. See, when he met Jesus, he was restored to his mind. His right mind, a man without his right mind, no matter how much intellect he has, he is still not sane yet. A man without knowing Christ is nothing more, hardly in himself than a brute. Sabi niya, he will take poison and alcohol and stuff into his body and tobaccos and stuff. That's poison. And kill him and thinking that he's smart, educated person. He doesn't know any different. You've got to become born again and then to that man you become foolish. Pag naging born again ka na, ayun ang sasabihin nila. Ay, ano yan? Tema mga kapatid natin, pinagbibintangan, nalusyang na, mga old-fashioned,
pero sa Diyos nakakalugod. Di ba? Natutuwa nga ako dito sa ating mga kapatid na nakikita sa kanila si Kristo. Sabi niya, sabi nga ni Mila, natutuwa ako doon sa kasister ninyo, Brad, sabi niya, kasi dala-dala nila yung kanilang pinaniniwalaan. Praise God. Now, sabi niya, notice, in no way man could approach, if you notice God, then is no way man could approach. Hindi tayo pwede makalapit sa Diyos. So it had to be the mercy of God. It was God calling man. Now, the same thing today, that man cannot come to Christ except God calls him first. Sabi niyang Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto me, ano sabi niya? No man cometh unto the Father except by me. So, katulad ng sinabi ko kanina, hindi ako makakarating doon sa Watts Bapalas kung walang may nanggaling doon sa loob. Hindi rin naman tayo makakapunta sa langit kung walang may nanggaling doon sa langit na ating sasamahan. Kaya, kailangan natin si Kristo, mga kapatid, yung hindi pa tumatanggap. Ito na yung panahon ninyo na tanggapin siya. Kasi, believe it or not, hindi kayo makakarating sa langit na hindi ninyo siya dala-dala. Sino ba si Kristo? He's the Word. Amen. Oh. Ayan, yung sinishare kahapon. Sayang hindi ako nakapakinig yan, pero alam niyo naman ang Diyos, hindi niya tayo pagkukulangin. Praise God. Baka mamaya ma-replay. Ma-repeat. Praise God. Excited nga ako kahapon, kaya lang kung minsan yung ating trabaho, sabi ko yung mga obligasyon, na itatali rin tayo. Nalulungkot nga ako, walang ating kapatid, pero alam ko yung kanyang espiritu nakikisa rin sa atin. Praise God. Sabi niya, for without shedding the blood, there is no remission of sins. Kaya yung mga kapatid natin na hindi pa nalilinisan, kailangan ninyo yan. Kailangan yung ang tao, unless, sabi nga ng Panginoong Hesus kay Nicodemus, unless a man be born again, you cannot enter the kingdom of God. Kaya kailangan natin siya. Praise God. Katulad isang example din no sa Old Testament. Si Job, alam natin may mga anak siya. Yung mga anak niya, hindi niya alam kung anong mga pinagagawa. Ngayon, ang ginagawa niya doon sa mga anak niya, naghahandog siya sa Diyos. Kasi para alam naman natin doon sa Old Testament na ang hayop ay pangtakip sa kasalanan, pero hindi talaga siya nag-aalis. Kaya ang ginawa nga ng Diyos nung paulit-ulit na lang ang katulad ngayon, itong araw na to, naghahandog sila ng mga hayop pa. Di ba? Sa Maka, kasi ngayon, first day ng Eid. Itong araw na ito ngayon, natatanda ko nung nasa Saudi ako, pagka ganito, hindi kami pinagsasara ng amo namin. Kasi yung mga yan, pagkatapos nilang magpatulo ng dugo ng hayop, ng tupa, sa lupa, pupunta yan sila sa barbershop, magpapakalbo, magpapaahit, minsan makikita nga namin mga dugo-dugo pa yung mga damit nila eh. Sabi ko, bakit ganyan ang suot mo? Kasi katatapos lang daw nila mag-offer. Pagkatapos daw nila noon, saka sila maliligo at magbibihis. Tapos ang feeling nila, malinis na sila, wala na yung kasalanan nila. Hindi naman ganun. Naalala ko ngayong may binabasa ako dito nung panahon.
Basahin ko lang itong sa Luke 13 dito. Nung panahon, sabi ng Panginoong Hesus, actually siya nagko-quote. Ito yung sa paghahandog, sabi niya, nang panahon ding ngang yaon, 13:1, ay nagkaroon ng ilan na nagsipagsabi sa kanya tungkol sa mga Galileo na ang dugo ng mga ito inihalo ni Pilato sa mga hain nila. Ay, mga kapatid, nung araw, yun daw dugo ng tao, mga taga Galileo, naghiwa sila, tapos hinalo doon sa hayop na ihahandog nila sa templo para sa kasalanan. Akala nila iyon ay makakaalis ng kanilang mga kasalanan, at siya sumagot at sinabi sa kanila, inaakala baga ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kay sa lahat ng mga Galileo dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi, datapat malibang kayo'y mga agsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayong ding paraan. Kahit paihalo nila ang dugo doon sa kanilang handog, hindi yun makakabawas sa kanilang mga kasalanan. Sabi ng Panginoong Hesus, liban na magsisi. Naalala ko nga nung araw, meron sa ating mga nagsipag-aral, meron tayong pinag-aralan sa history na blood compact. Alam niyo kung saan nangyari yun? Saan? Sa Bohol, no? After na namatay si Magellan, 40 years, nagpadala ang Spain ng emisaryo para sa pagkakasundo sa Pilipinas. At ang ipinadala si Miguel Lopez de Legazpi. At itong si Miguel Lopez de Legazpi, nung naglalayag sila dyan sa Pacific, papuntang Pilipinas, una silang dumaong sa Samar. Ang Samar pala nung araw, hindi yan Samar ang tawag niyan. Ang tawag dyan ay Sibabaw. Sibabaw. Ang nangyari, nung papunta sila dyan, hindi sila tinanggap ng mga tao, umatras uli sila, napapunta sila ng Bohol. At nang nakarating sila ng Bohol, tinanggap naman sila doon ng isang dato na ang pangalan ay si Katuna. Doon sila nagkaroon ng blood compact. At yung blood compact na yun, naghiwa sila, tapos pinatak doon sa alak, at yun ay ininom nila para pagpapatunay, pagpapatibay ng kanilang kasunduan, kapayapaan at friendship. Sabi ko, matindi pala nung araw. Itong ating binasa, halos hindi rin nagkakalayo. Ang iniisip ng mga tao na mababawasan ang kanilang kasalanan, dahil siguro ang iniisip nila, mga senior sila, matindi ang kasalanan nila, hinalo ni Pilato sa kanilang handog. Hindi, sabi nga ng Panginoon, hindi naman makakaalis maliban na sila ay magsisi. So ganun din kayo mga kapatid, maliban na tanggapin ninyo ang Panginoong Hesus at magbabautismo sa kanyang pangalan, yung inyong inaasam. Kasi bakit kayo nandito? May purpose, di ba? Gusto niyo maligtas. Hindi naman kayo umupo lang dyan na ganyan-ganyan lang, makinig lang. No, hindi ganun. Dapat ang desire natin, yung ating kaligtasan. At walang inuutos ang Diyos sa atin, kundi yung sundin ang kanyang salita. Liban na sundin natin yung salita niya, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus dito, maliban na sila ay magsisi, sila ay mga papahamak din sa kanilang mga sarili. So ganun din tayo. Ito yung panahon ninyo, ito yung oras nyo na mga kapatid para mag-decide. Kasi alam nyo mga kapatid, nung bago-bago lang ako sa mensaheng ito, siguro nung marinig ko ng November, December, January, sabi ng aming pastor noon, kailan pa kayo magdidesisyon? Sabi niya, kung ngayon, sabi niya, dumating ang rapture,
at hindi pa kayo nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus na siyang nagpapatawad ng inyong mga kasalanan, hindi kayo makakasama. So ganun din kayo. Ilang buwan na kayong umuupo dyan at hindi nyo pa rin siya tinatanggap. Kaya ito na yung panahon po upang kayo ay magdesisyon. Kasi ang ating hinahanga dito, kaligtasan. Hindi naman tayo dito nagpunta para magkita-kita lang, magkumustahan lang, tingnan kung anong suot. Hindi ganun. So, nawa mga kapatid, ito ay magbigay sa inyo ng pagdidesisyon sa inyong mga sarili kasi ito na yung panahon. Sabi nga, ang mga tanda na nakikita natin, ito ay talagang tanda na ng pagbabalik. At nakikita natin ang Israel ay inaayos na sila ng Diyos para pagbalik ng dalawang witness, ay handa na ang mga puso nila para tanggapin ang salita ng Diyos. Kasi ang gospel na ito ay hindi magtatagal na dito. Ito ay pupunta na doon sa Israel. So, praise God. Salamat sa Panginoon. Doon lang tayo dinala ng salita ng Diyos. Mapunta kami. Praise God. Inaanyayahan ko po kayo magsitayo mga kapatid.